Sir, nandito na po tayo. Halos pabulong natura ng driver at ang lieg ay mukhang naninigas na at tuwid na nakaharap lang sa unahan ng sasakyan. Mukhang natauhan na napabitaw si Tyrone ng halik sa dalaga. Mabilis siyang humiwalay mula sa pagkayakap dito at lumabas ng sasakyan. Muling itong binuhat at dinala sa emergency room. Dear, hanggang dito po muna kayo. Harang ng nurse kay Tyrone ng tangkang sasama hanggang sa loob ng emergency room. Gawin ninyo ang lahat upang gumaling siya. Pakiusap niya sa nurse. Yes po, huwag kayong mag-alala at magaling na doktor ang maihawak sa asawa ninyo ngayon. Hindi na niya itinama ang maling akala ng nurse. Hindi siya makapakaling naglakad pabalik-balik sa harapan ng operating room. Patakbong lumapit si Jason kay Tyrone nang makita ito. Nasaan na ang kaibilhan ko? Ano ang lagay niya? Nababahalang tanong ni Jason. Nahuli na ba ng pulis ang babaeng iyon? Malayong sagot ni Tyrone kay Jason. Yes, napilitang sagot ni Jason. Naasar siya sa kaarugantihan ni Tyrone pero kailangan niyang magpigil. Nakukonsensya si Jason sa nangyari kay Jezabel. Kung hindi sana niya ito pinayagan na inumin ang naturang tubig. Hindi naman kasi niya alam na ganoon katindi ang epekto ng naturang gamnot sa kaibigan niya. Paano nangyari ang lahat ng ito kay Jezabel? Bakit hinayaan mong makainom siya ng tea? Kasalanan ko na naman? Nang uyam na putol ni Jason sa pagsasalita ni Tyrone. Sino ba ang kasama niya kundi ikaw? Pagalit na bentang ni Tyrone sa lalaki. Wala nang bago. Sarakastikong tura ni Jason at mukhang napipilitang magsabi ng saloobin. Baka nakalimutan mong pinagbawal mo akong makipaglapit pa ka, Ashley. Galit na nasuntok ni Tyrone ang dingding. Hindi niya matanggap na isa siya sa dapat sisihin sa sinapit ngayon ng dalaga. Sa halip na maawa si Jason sa lalaking dumudugo na ang kamo dahil sa ginawa nito ay napangisi siya. Akala mo ba ay maawa o mapatawad ka na ng kaibigan ko kapag nakita iyang sugat sa kamao mo? Nang uyam na tanong ni Jason sa binata. Shut up! Napipikon na angil ni Tyrone sa lalaki. Kung pwede lang itong suntukin sa mukha. Ngunit ayaw niyang magalit lalo sa kanya si Jezabel kapag nakitang may baranggas sa mukha si Jason. Tyrone! Sabay na napalingon sina Tyrone at Jason sa babaeng nagsalita mula sa likuran nila. Hinihingil pa si Emay nang makalapit sa kanila. Tyrone, please huwag mo nang ipakulong si Dory. Kahit ganoon ang ginawan ka, alaibigan ko pa rin siya. Umiiyak na pakiusap ni Emily sa binata. Napatiin bagang si Tyrone at hindi natuwa sa narinig. Walang kapatawaran ang ginawa niya kay Jezabel. Paangil na singhal niya sa dalaga. Nanghihinang napaupo si Ashley sa sahig at halos lumunod na sa harapan ng binata. Tyrone, please, nagawa lang nam ni Dory ang bagay na iyon dahil sa akin. Humawak siya sa lailayan ng suot ni TV Viv na trousers. Napabuntong hininga si Tyrone. Kailangan niyang pagbayaran ang diyang hindi magandang ginawa kay Jezabel. Pero enough, Emily. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo ay magpadala ka na sa kabilang solid upang masuri ng doktor. Malamig niyang putol sa iba pang nais sabihin ni Emily. Napayuko ng ulo si Emmy at napahiya sa malamig na pakitungo sa kanya ng binata. Naasar na nilapitan ni Jason si Emily. Kahit ayaw niya itong tulutangan ay ginawa pa rin niya. Ang bilin kasi sa kanya ni Jezabel ay huwag hayaang makalapit si Emily kay Tyrone. Walang ingat niyang hinawakan ito sa braso at pinatayo. Halos kalagkarin niya ito patungo sa isang silid. Hindi niya pinansin ang reklamo nitong nasasaktan umano. Arf, damn you, jerk. Bulyaw ni Emily nang makaupo na siya sa maliit na hospital bed. Bitch! Ganti ni Jason. Huwag ka nang umasang puntahan dito ni Tyrone dahil malabong mangyari iyan at si Jezabel lang ang inaalala niya. Shut up! Ibinato ni Emily kay Jason ang unan at nakakapikon ang mga sinasabi nito. Tinawanan lang ni Jason ang dalaga habang hawak ang unan na ibinato sa kanya. Ilang sandali pa ay may doktor at sinuri ang babae. Hindi niya napigilan ang pagtawa nang dumaing ang babae sa doktor na masakit ang buo nitong katawan. Kumusta na siya daw tanong ni Tyrone sa sumuri kay Jezabel. Naturukan ko na siya ng gamot. Mabuti na lang at nadala mo siya agad dito dahil nakamamatay ay ganoong uri ng gamot kung hindi nalunasan agad. Napatiim bagang si Tyrone at tumingin sa dalagang nakahiga. Nakatulog ito dahil sa tinurok na gamot.
Kapag may katanungan pa kayo ay nasa opisina lang ako, ani ng doktor bago nagpaalam ng aalis. Thank you po, Doc. Lumapit siya sa dalaga nang wala na ang doktor. Mataman niyang pinagmasdan ang makinis nitong mukha. Kahit tulog ay baka sa mukha nito ang lungkot na nadarama. Ngayon niya lang din napansin ang pangingiti ng ilalim ng mga mata nito. Hindi niya iyon napapansin dahil laging natatakpan ng makeup. Napatingin si Tyrone sa pinto nang may kumatok doon. Pagbukas ang pinto ay ang katulong ang pumasok. Sir, ito na po ang damit ni Ma'am Jezabel. Ipinatong ni Nida ang dala sa isang upuan. Salamat, puntahan mo na si Emily sa kabilang silid. Utos ni Tyrone sa katulong. Galing na ako doon sir bago pumunta dito. Nakakaawa po siya at umiiyak. Ayaw niya rin pong kaninin ang pagkaing dala ko. Napabuntong hininga si Tyrone. Bumalik ka na roon at pilitin siyang kumain. Makikinig po siya kapag kayo ang kumausap, sir. Muling napabuntong hininga si Tyrone at mukhang nagdadalawang isip sa maging pa siya. Kalaunan ay napatayo siya. Nagmulat ng mga mata si Jezabel at hinawakan sa kamay ang binata, ngumiti si Tyrone nang makitang gising na si Jezabel. Hinaplos niya ang pisngi nito habang malamlam ang tingin. Pupuntahan ko lang sa kabilang silid si Emily. Pinigilan ni Jezabel ang pagbuka ng bibig at hindi na nagsalita pa. Ang akala niya ay hindi na aalis ang binata dahil gising siya. Ngunit tulad ng dati, mas mahalaga dito si Emily kaysa kanya. Mas inaalala nito ang babaeng iyon lalo na kapag usapang pagkain. Muling ipinikit na lang niya ang imamata at bumitaw sa pagkahawak sa raso ng binata. Babalik agad ako, ani pa ni Tyrone bago umalis. Saka lang nagmulat muli ng mga mata si Jezabel nang marinig ang pagsara ng pinto. Napabuntong hininga siya upang lumuwag ang dibdib. Nanunuyo ang lalamunan niya ngunit wala siyang makitang tubig. Nakailang lunok na siya ng sariling laway, ngunit lalo lamang parang nanikip ang dibdib niya. Nakaligtas nga siya sa gamot na sinadya niyang inumin pero sa uhaw ay bibigay siya. Pagbaba niya ng kama ay diritso bagsak siya sa sahig. Hindi niya akalaing walang lakas ang mga tuhod niyang tumayo. Ayaw niyang mamatay dahil lang sa uhaw. Pagapang siyang lumapit sa pinto upang makahingi ng tubig, ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto ay pinagpawisan muna siya ng husto. Lalo siyang nanghina pagkabukas ng pinto. Muli siyang gumaparang at naghanap ng taong maaring tumulong sa kanya upang mabigyan siya ng tubig. Hindi pa siya nakakalayo ng husto nang may dumaan. Miss, what's wrong? Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo at nanghihinang umiti sa babae. May kasama itong bata. Nang makita ang tubig na iniinom ng bata ay napalunok siya ng sariling laway. Miss, nasaan ang bantay mo? Bakit hinayaan kang lumabas sa kalagayan mong iyan? Naawang tanong ng ginang sa dalaga. Bumuka ang bibig ni Jezabel ngunit walang boses na lumabas sa lalamunan niya. Itinuro niya ang parang tumbler na hawak ng bata na mailamang tubig sa kaumaktong umiinom. You need water. Nagdadalawang isip na tanong ng babae sa dalaga. Marahang tumango si Jezabel at nagmamakaawa ang tingin sa ginang. Naaawang kinuha ng babae ang hawak ng kasamang bata at ibinigay sa dalaga. Pero kahit nagpaalam siya bago ibinigay iyon sa dalaga ay umiyak pa rin ito dahil feeling inagawa ng candy. So sorry. Namamalat ang lalamunan na paghingi niya ng paumanhin sa ginang matapos mabasa ng tubig ang lalamunan niya. Umiyak pa siya dahil sa ginawa ko. Ibibili niyo na lang po siya ng bagong ganito kasi may sakit ako. Kinapa ni Jezabel ang bulsa ngunit walang laman iyon. Nakalimutan niyang pang-hospital bed ang gown na suot niya. Naku, miss, okay lang at huwag mo nang bayaran. Masaya ako na nakatulong kahit sa kaunting bagay lang. Naluluhan ng umiti si Jezabel sa ginang. Thank you, po. Hulog po kayo ng langit at kamunti ba ako mamatay dahil sa uhaw. Napakamot siya ng ulo kahit hindi naman makati iyon. Mukhang gutom ka na rin kaya mahina ang mga tuhod mo. Wala ka bang kasama o bantay? Sumilip pa ang babae sa nakabukas na pinto kung galing si Jezabel. Wala po, huwag kayong mag-alala at okay na ako. Pagsisinungaling niya ngunit hindi nakisama ang kanyang tiyan. Biglang tumunog iyon ng malakas kaya napangiti ang ginang. Napahawak siya sa tiyan at nahihiyang umiti sa ginang. Halika, alam ko kung saan ang kantin dito. Tinulungan niya Abi dalaga na makatayo. Hindi na tumanggi pa si Jezabel.
Kung gusto niyang mabuhay ay kailangang pakapalin ang mukha. Hindi niya alarm kung nasaan na ang bag niya at naroon ang gamit. Ayaw niyang maghintay sa pagbalik ni Tyrone ay tiyak na nakalimutan na siya nito. Mabuti na lang at tumahan na ang bata at nakatitig sa kanya. Kung may makakita sa kanya ngayon na kakilala ay tiyak na pagtawanan siya. Mukha kasi siyang ugod-ugod na matanda kung maglakad. Kung hindi nakaalalay sa kanya ang ginang ay baka natumba na siya. Mabuti pa ang bata, marunong maawa sa akin, bulong ni Jezabel sa sarili at ngumiti sa bata. Sa tingin niya ay 3 taon na ang batang lalaki. Hindi naman kalayuan ang kantin na pinuntahan nila pero hinapo siya sa paglalakad. Bad, bakit ba hindi kita ikinuha ng wheelchair upang hindi ka mahirapan sa paglalakad? Natampal ng babae ang sariling noo. Okay lang po at parang exercise na rin ito. Pasensya na po sa abala at nahirapan pa kayo dahil sa akin. Nahihiya siyang nagyuko ng ulo. Huwag kang mahiya, Hija, alam ko gaano kalungkot mamuhay na mag-isa. Nakagat niya ang ibabang labi at mukhang ito ang angel na pinadala ni Lord upang tulungan siya ngayong araw. Ako nga pala si Minche, tawagin mo akong ate. Ako naman po si Jezabel. Pakilala niya sa ginang. Tansya niya ay nasa late 40 na ang edad ng ginang. Ito nga pala ay pamangkin ko. Oh sorry, ang akala ko kanina ay anak mo po. Ang cute. Nakapasok na sila sa loob ng cafeteria at ilan lang ang taong naroon. How I wish na anak ko nga siya. Napipilan si Jezabel at halatang biglang nalungkot ang ginang dahil sa sinabi niya. Binatang ama nga pala ang kapatid ko at narito din siya sa hospital. Pag-iba ni Minche sa pagsa. May sakit din po siya. Baka po nakaabala na ako ng husto at kailangan ka rin ng kapatid mo. No, dumalaw lang din siya sa ina naming naka-confine dito dahil tumaas ang dugo. Nakahinga ng maluwag si Jezabel. Napatitig siya sa bata. Ang gwapo nito kaya tiyak na ganoon din ang ama. Mukhang mayaman din ang mga ito. Here, maupo ka muna dito at bibili ako ng makain mo. Nakangiting sinundan ni Jezabel ng tingin ang ginang. Ang bata ay iniwang nakaupo sa kanilang upuan at nakatitig pa rin sa kanya. Para itong matanda na kung maningin at kinikilatis ang pagkatao niya. His daddy is handsome. Nagulat siya sa biglang pagsalita ng bata. Umiti siya rito. Really? Yes, and he's single. Taas noo na sagot ng bata. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Jezabel at naaliw sa bata. Mukhang alam na niya kung ano ang iniisip nito kanina habang tinititigan siya. Can you be my mom? Kahit expect nang marinig iyon mula sa bata ay mukhang nabulunan pa rin siya ng sariling laway. Don't worry, maraming food sa bahay. Patuloy na ani ng batang lalaki. Naawa siya sa bata at naghahanap ng kalinga ng isang ina. Ayaw niya itong madown kaya ngumiti lang siya at tumango. Iyon ay kung magustuhan ako ng daddy mo. Yehe, daddy will love you kapag nakita ka po niya. Dumukwang siya at marahang pinisil ang pisngi ng bata. Ang cute talaga nito at lalong naging huwapo ng ngumiti. Trix, binibenta mo na naman ba ang daddy mo? Pabirong sita ni Minche sa pamangkin. Okay lang, ang cute ng pamangkin mo. Ganyan talaga siya kapag nakakita ng magandang babae at dalaga. Kumain ka muna upang bunalik ang lakas mo. Muling nagpasalamat siya sa ginang, ang bait nito at hindi na nagtanong tungkol sa buhay niya. Napangiti siya habang kumakain, sinita nito ang pamangkin pero parang wala itong pinagkaiba sa bata. 30 years old lamang ang kapatid ko. Kahit pihikan sa babae ay mabait ay responsible. Si Trix ay anak niya sa babaeng sinamantala ang kalasingan niya noon. Nakinig lang si Jezabel sa kwento ng ginang. Ang daldal nito at kulang na lang ay ikwento ang buhay ng buo nitong pamilya kahit hindi naman niya itinatanong. Speaking of the devil. Tumigil sa pagkukwento si Minche at kinuha ang tumutunog na cellphone mula sa bag. Wait, tumatawag siya. Nagmadali nang tinapos ni Jezabel ang pagkain. Sobrang nakaabala na kasi siya at hindi aalis ang mga ito hanggat hindi siya natatapos sa pagkain at maibalik sa kanyang silid. Sa silid ni Emily, magana siyang kumain at nasa harapan ang binata. Sinadya niyang bagalan ang pagkain upang tumagal pa roon ito sa kanyang tabi. Hindi na muna niya binuksan ang paksa tungkol sa kaibigan niya at baka magalit na naman ito sa kanya. Napatingin si Tyrone sa suot na relo.
May 20 minutes na rin pala siyang nanatili sa silid ni Emily. Nang mapansin niya ang ginawa ni Tyrone ay binitiwan niya ang kutsara at humawak sa sariling tiyan. Ah, ang sakit. Mabilis na tumayo si Tyrone at dinaluhan ang dalaga. What's wrong? Biglang sumakit ang tiyan ko. Nida, call the doctor. Huwag. Pigil ni Emily sa pag-alis ni Nida. Mawawala din ito at nabigla lang sa pagkain ko kaya sumakit. Pagsisinungaling niya. Kapag may doktor ay baka malaman na wala naman talaga siyang sakit. Huminga ng malalim si Tyrone at tinulungan si Emily ba makaupo ng maayos. Binigyan niya rin ito ng tubig. Tyrone, thank you at sorry sa nangyari kanina. Biglang natigilan si Tyrone at mukha siyang natauhan pagkaalala sa nangyari kanina. Mabilis niyang pinahawakan kay Nida ang pagkaing hawak at naalala si Jezabel. Tyrone, saan ka pupunta? Tawag ni Emily sa binata bago pa ito makalabas ng pinto. Tapusin mo na ang pagkain mo at kailangan kong puntahan si Jezabel. Hindi lumilingon na ani Tyrone. Sir, hindi pa po tapos kumain si. Hindi na natapos ni Nida ang sasabihin at sumara na ang pinto kung saan lumabas ang amo. Inis na ibato ni Emily ang hawak na kutsara sa sahig. Bakit ba laging kailangan alalahanin ang babaeng iyon? Bakit kasi pinaalala mo? Hindi napigilan ni Nida na isatinig ang laman ng isipan. Matalim na tingin ang ipinukol ni Emily sa katulong. Ano ang gagawin ko upang bumalik dito si Tyrone? Titingnan ko po kung ano ang ginagawa nila. Paalam ni Nida at umalis agad. Ayaw niyang mapagbuntunan ng inis ng babae, kaya parang tumakas na rin siya. Sa unan ibinunto ni Emily ang inis na nadarama. Tama si Nida, kasalanan niya kung bakit biglang naalala ni Tyrone si Jezabel. Kung pwede lang punitin ang unan ay ginawa na niya. Kinabahan si Tyrone nang makitang bukas ang silid ni Jezabel. Agad siyang pumasok at hinanap ang dalaga. Maging sa ilalim ng kama ay tiningnan niya ngunit wala. Galit na tinawag niya ang staff at doktor kahit walang kasalanan ang mga ito. Tinawagan niya ang dalaga ngunit saka lang niya naalala na nasa kanya ang cellphone nito. Sir, maari po nating review ang footage mula sa surveillance camera upang makita kung sino ang kumuha sa pasyente. Suggest ng doktor sa binata. Mabilis na sumunod si Tyrone sa staff upang dalhin siya sa storage room at naroon ang monitor ng teeth. Sir, siya po ba ang hinahanap ninyo? Tanong ng security na siyang namamnahala sa monitoring. Halos hindi na kumurap si Tyrone pagkakita kay Jezabel at gumagapang palabas ng silid. Napahawak siya sa kanyang dibdib at kumirot iyon nang mailumapit na babae dito at binigyan ng mainom. Hindi niya kayang balikan ang eksena na mukhang namamalimos ito ng mainom. Sir, mukhang okay naman po siya at may tumulong sa kanya. Mariing naglapat ang mga labi ni Tyrone at naikuyom ang mga kamay. Laking gago niya at iniwan niya kanina ang dalaga. Nakalimutan niya ang bili ng doktor kanina na kailangan may bantay ang pasyente at kapag nagising ay bigyan ng tubig. Pero ano ang ginawa niya? Pinigilan siya ng dalaga kanina nang magising ngunit iniwan pa rin niya dahil kay Emily. Naisuntok ni Tyrone ang kamay sa lamesa nang makita kung paano nagmamadaling kumain si Jezabel. Kita sa bawat subo nito at nguya ang gutom na nadarama. Anong klaseng guardian siya? Bakit hindi niya napapansin ang ganitong side ni Jezabel kapag sila ang magkakasama? Kapag siya ang kaharap ay bakit puro pagkukunwari lang nito ang nakikita niya? Mariing naipikit niya ang mga mata at ayaw nang makita kung paano nagmukhang kawawa ang dalaga dahil sa uhaw at gutom. Ilang beses niyang namura ang sarili. Paano niya naatim na pabayaan si Jezabel at priority si Emily gayong alam niyang mas malala ang kalagayan ng huli? Mukhang naintindihan siya ng mga naroon at biglang natahimik. Ilang sandali pa ay nagsalita ang nagmamanage sa monitoring. Sir, nakabalik na po siya sa kanyang silid ngayon lang. Walang salitang tumalikod na si Tyrone at hindi tiningnan ang footage. Nagmamadali na siyang bumalik sa silid ni Jezabel. Thank you po muli sa tulong sa akin today. Nahihiyang pasalamat ni Jezabel nang makapasok na sa kanyang silid. Inaasahan ko na hindi ito ang huling araw na pagkikita natin. Nakangiting hinawakan ni Minche ang kamay ng dalaga. Magaan ang loob niya dito at naawa rin siya dahil halatang wala ng sariling pamilya. Bigyan niyo po ako ng number ninyo. Naghanap siya ng papel at ballpen ngunit wala siyang makita.
Ayaw naman niyang ibigay ang alam niyang number niya dahil may nangingialam. Here. Nagulat si Jezabel nang may magsalita sa bungad ng pinto at inaabot ang isang calling card sa kanya. Mukha siyang naingkanto at natulala sa gwapong mukha ng lalaki. Ang tangkad din nito at moreno ang kulay ng balat. Napangiti si Minche nang makita ang kapatid. Itinuro niya kasi dito kung nasaan silang silid ng anak nito. Siya ang sinasabi ko na daddy ni Trix. Nahihiyang humiti si Jezabel sa binata. Tulad ni Tyrone ay ang strong ng aura ng pagkatao nito. Nakaka-intimidate kapag naningin pero mas mukhang mabait ito kaysa kay Tyrone. Umiti kasi sa kanya samantalang si Tyrone ay mukhang ipinaglihi sa ampalaya at hindi marunong umiti. Timothy, siya si Jezabel. Pakilala ni Minche sa dalaga sa kanyang kapatid. Inilahat ni Timothy ang palad sa harap ng dalaga upang makipagkamay. Nice to meet you. Nahihiya pa ring tinanggap niya ang kamay ng binata. Nang maglapat ang balat niya sa kamay nito ay parang biglang nanlambot na naman ang mga tuhod niya. Halos mamula ang mga pisngi niya at nahihiya sa binata nang maagap siyang nasalo upang hindi tuluyang mapaupo sa sahig. Mukhang hindi ka pa okay kaya magpahinga ka muna. Inalalayan ni Timothy ang dalaga na maglakad patungo sa kama. Naikuyong ni Tyrone ang mga kamay nang nakita kung paano alalayan ng lalako sa baywang si Jezabel. Nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng silid at inagaw si Jezabel sa mga kamay ng lalaki bago pa nito maihiga ang dalaga sa kama. Nagulat si Jezabel sa biglang sulpot ni Tyrone at ganoon din ang lalaking nagmamagandang loob na tulungan siya. Ang bilis ni Tyrone, binuhat pa siya sa kamaingat na inihiga sa kama. Umawang ang bibig ni Minche habang nakasunod ang tingin sa lalaking bagong dating. Mas lalo siyang nagulat nang magsalita ang pamangkin niya. Hey, stay away from the mommy. Tinulak ni Trix sa paa ang lalaki. Nangunot ang noo ni Tyrone at napatingin sa bata. Sino ang mommy mo? Pagpasensyahan mo na ang pamangkin ko at gusto niya kasi si Jezabel kaya natawag niyang mommy. Agaw ni Minche at nilapitan ang bata upang ilayo sa lalaking mukhang masungit. Kinabahan si Jezabel nang lumipat ang matalim na tingin ni Tyrone kay Timothy. Kuya! Nagsalubong na ang mga kilay ni Tyrone nang marinig ang tawag sa kanya ng dalaga. Iyon naman talaga ang tawag nito sa kanya noong teenager pa ito. Pero bakit parang masakit sa pandinig na niya? Biglang ayaw na niyang nalaman ng iba na kuya siya nito gayon siya ang laging nagsasabi noon na magkapatid sila. Siya ang kuya Tyrone ko. Pakilala ni Jezabel sa binata sa mga naroon. Mukhang nakahinga ng maluwag si Minche nang malaman ang relasyon ng dalawa. Kuya, sila naman ang bagong kaibigan na nakilala ko dito, na natiling madilim ang anyo ni Tyler at mariing naglapat ang mga labi. Next time ay huwag iwan ang pasyente dahil hindi mo alam kung ano ang maaring mangyari sa kanya. Concern na ani Timothy sa lalaki at nakipaglaban ng makahulugang tingin dito. Hindi naman ako iniwan ni kuya. Pinuntahan niya lang sa kabilang room ang fiancé niya dahil may sakit din. Pagtatanggol ni Jezabel kay Tyrone at ayaw niyang magkaroon pa ng away. Baka magalit na naman kasi sa kanya ang binata at kahihiyan para dito ang nangyari sa kanya. Parang sinuntok sa dibdib si Tyrone at pinaalala pa ng dalaga ang kagaguhan niya. Pero tama naman ito na fiancé niya si Emily dahil iyon ang sinabi niya rito upang mamatay na ang kakaibang damdamin nito sa kanya. Pero bakit parang gusto niyang itama ang sinabi ng dalaga at ayaw na malaman ng kaharap nilang lalaki na naipilig niya ang ulo at pinigilan na ang sarili na mag-isip ng kahibangan. Pilit na umiti si Minche nang masalubong ang nakikiusap na gatitig ng dalaga. Narito na rin naman ang bantay mo kaya aalis na kami. Thank you po muli. Masiglang pasalamat ni Jezabel sa ginang. Nang mapatingin sa kapatid nito ay nahihiya siyang umiti rito. Walang salitang tumalikod na si Timothy at buhat ang anak na ayaw pa sanang umalis. Nabawasan ang kabang nadarama ni Jezabel nang makaalis di ang tatlo. Pagtingin niya kay Tyrone ay salubong pa rin ang mga kilay kaya nagpaliwanag na siya. Lumabas ako kanina at nauhaw kaya nakilala ko si Ate Minche at ang pamangkin niya. Ang cute ng bata at maganda daw ako kaya gusto niyang maging mommy niya. Naniwala ka naman sa kanya na naganda ka? Sarkastikong tura ni Tyrone bago lumapit sa beside table. Hinihintay niyang ikwento pa nito ang nangyari, ngunit wala na siyang narinig pa. Napasimangot si Jezabel at hindi na dinugtungan pa ang kwento.
Kapag sinabi niya ang totoo ay tiyak na isipin nitong gumagawa siya ng kahihiyan sa sarili upang kaawaan nito. Mabuti na lang at naitago niya ang calling card na bigay ni Timothy. Naisip niyang balang araw ay baka kailanganin niya ang tulong ng mga ito. Binalatan ni Tyrone ang apple bago humarap sa dalaga. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na at pwede na ba akong umuwi ngayong araw? Bumangon siya at sumandal sa headboard. Nagulat pa siya nang inumang ng binata ang kapirasong apple sa bibig niya. Mabilis na iniwas ni Tyrone ang kamay na may hawak na apple ng tangkang kunin iyon ng dalaga. Eat! Napilitan siyang tanggapin ang isinusubo ng binata sa kanya. Pero naging maingat siya na hindi lalapat ang labi sa daliri nito. Dati pa naman siyang sinusubuan nito kapag may sakit. Kaya wala nang dapat special siyang mararamdaman sa kung ano ang ginagawa ni Tyrone sa kanya ngayon. Kung noon ay gusto niya itong akitin, ngayon ay umiiwas na siya. Ayaw na niyang magpakita pa ng motibo. Tanggap na niyang hanggang kapatid lang ang tingin sa kanya ni Tyrone. Table. Hinihintay niyang ikwento pa nito ang nangyari, ngunit wala na siyang narinig pa. Napasimangot si Jezabel at hindi na dinugtungan pa ang kwento. Kapag sinabi niya ang totoo ay tiyak na isipin nitong gumagawa siya ng kahihiyan sa sarili upang kaawaan nito. Mabuti na lang at naitago niya ang calling card na bigay ni Timothy. Naisip niyang balang araw ay baka kailanganin niya ang tulong ng mga ito. Binalatan ni Tyrone ang apple bago humarap sa dalaga. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na at pwede na ba akong umuwi ngayong araw? Bumangon siya at sumandal sa headboard. Nagulat pa siya nang inumang ng binata ang kapirasong apple sa bibig niya. Mabilis na iniwas ni Tyrone ang kamay na may hawak na apple ng tangkang kunin iyon ng dalaga. Eat! Napilitan siyang tanggapin ang isinusubo ng binata sa kanya. Pero naging maingat siya na hindi lalapat ang labi sa daliri nito. Dati pa naman siyang sinusubuan nito kapag may sakit. Kaya wala nang dapat special siyang mararamdaman sa kung ano ang ginagawa ni Tyrone sa kanya ngayon. Kung noon ay gusto niya itong akitin, ngayon ay umiiwas na siya. Ayaw na niyang magpakita pa ng motibo. Tanggap na niyang hanggang kapatid lang ang tingin sa kanya ni Tyrone. Sorry kung iniwan kita kanina. Ayos lang, kung hindi mo ginawa iyon ay wala akong makilalang bagong kaibigan. Totoong thankful siyang nakilala ang bata at ginang kanina. Muling nakaramdam ng galit si Tyrone at hindi malaman kung sa sarili o sa dalagang nakipagkaibigan sa iba o nagtiwala sa mga taong ngayon lang nakilala. Kakilala mo lang sa kanila pero nagtiwala ka agad. Paano kung may masamang motibo pala sila? Ano naman ang makukuha nila sa tulad kong may sakit at purita? Natatawang pangatwiran niya kay Tyrone. Ngunit bigla ring napalis ang ngiti sa labi niya nang dumilim ang anyo ng binata. Hindi naman siguro ako bawal na makipagkaibigan sa iba, lalo na sa bata sa isang ginang. Hindi ko gusto ang pagtawag niya da iyo na ina. Bata ka pa para ma-involve sa buhay ng lalaking single dad. Napabuntong hininga si Jezabel. Ang seryoso ng binata at talagang pati ang feelings ng isang bata ay binigyan ng mali siya. Gusto ko nang lumabas. Pag-ulit niya sa sinabi kanina upang maiba ang paksa. Sinubuan muna ni Tyrone ng apple ang dalaga bago sumagot. Hindi ka pa maaring lumabas ngayon pero si Emily ay lalabas na. Biglang pumait ang panlasa niya at halos hindi malunok ang ningguyang apple. Expect na niyang maiwan siya dito ng mag-isa. Busog na ako, anya at humiga patalikod sa binata. Hindi na niya pinilit pa ang dalaga. Mukhang nagbago na nga ito at di ginagamit sa kanya ngayon ang nangyari dito kanina. Ito nga pala ang cellphone mo. Ipinatong niya iyon sa bedside table. Huminga ng malalim si Tyrone nang ayaw pa rin siyang kausapin ng dalaga. Pagkakuha sa cellphone ay muling tumalikod sa kanya. Pinalipas niya lang ang ilang minuto bago nagpaalam dito. Aayusin ko lang ang bill ni Emily. Tumango lang siya sa binata at hindi nag-abalang tapunan ito ng tingin. Nanood na lang siya ng movie upang libangin ang sarili. Sigurado kasi na hindi na makabalik ang binata dahil samahan nito sa pag-uwi si Emily. Hindi na rin siya umaasa na balikan siya dahil siguradong gagawa ng paraan si Emily na hindi na makaalis si Tyrone. Natuwa si Emily nang makita ang pagpasok ni Tyrone. Buong akala niya ay hindi na siya babalikan nito. Alam niyang may naahutang ibang tao si Tyrone sa silid ni Jezabel. Kung sino man iyon ay saka na niya aalamin lalo na ang sabi ni Nida ay lalaki. Naayos ko na ang bill mo.
Uwi na tayo. Nakangiti pa rin tanong niya sa binata. Nida, ikaw na ang bahala kay Emily. Kapag may problema ay tawagan mo ako. Bili ni Tyrone sa katulong sa halip na sagutin ang dalaga. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Emily. Hindi niya mahagilap ang dila upang sabihin ang gusto ngunit hindi maari. Sasama ang tintin sa kanya ng binata kapag isinatinig niya ang pagiging selfish. Sir, pwede naramnan pong ako na ang maiwarn dito upang maging bantay kay Maan Jezabel at kayo ang kasama ni Maam Emily. Lihim na nagpasalamat si Emily sa katulong at ang ganda ng naisip nito. Ngunit dagli lamang ang kasiyahang nadarama at muling nainis nang magsalita si Tyrone. Mas kailangan ako ni Jezabel. Kung ano ang inutos ko ay sundin mo na lang, understand? Pagalit na angil ni Tyrone sa katulong. Napahiyang nagyuko ng ulo si Nida. Sorry po, sir. Tyrone, huwag ka nang magalit kay Nida. Concern lamang siya sa kalusugan ko. Malungkot na pakiusap ni Emily sa binata. Huwag mo na rin sanang pabayaan ang sarili mo mula ngayon. Hindi sa lahat ng oras ay may oras ako para mapilit kang mapakain kapag may sakit ka. Daig pa ni Emily ang nasampal sa magkabilang pisngi sa narinig mula sa binata. Naiiyak na tumingin siya dito, ngunit mukhang wala ng epekto at hindi naaawa o nakonsensya sa sinabi nitong nakaka-offend. Nasa labas na ang driver na siyang maghahatid sa inyo pa uwi. Nakagat ni Nida ang ibabang labi at naaawang napatingin kay Emily. Ramdam niya kung ano ang nararamdaman nito ngayon. Nagmamadali na siyang ayusin ang gamit ni Emily nang tapunan siya ng tingin ng amo. Mukhang ang galit na nadarama nito mula sa silid ni Jezabel ay sa kanila na ibunton. Nag-aksaya lang pala siya ng oras sa pagdala ng gamit ni Emily kanina. Ang akala niya kasi ay magtatagal sa hospital ang dalaga tulad sa nangyari noon. Kahit drama lang ang sakit ng babae noon ay si Tyrone ang nagpupumilit na manatili sa hospital ang dalaga. Inis na naipadyak ni Emily ang kanang paa nang lumabas na ng silid si Tyrone. Mukhang nagmamadali ito na makabalik agad sa silid ni Jezabel sa takot na may ibang tao na namang lalapit sa babae. Pagkalabas nila ng pinto ay tumigil siya sa paghakbang. Bakit? Tanong ni Nida sa dalaga at nakasunod lang siya rito habang bitbit ang may kalakihan ding bag, samahan mo ako sa silid ng babaeng iyon. Napangisi si Nida at agad na nagpatiuna upang tahakin ang daan patungo sa silid ni Jezabel. Nagulat si Jezabel nang bumukas ang pinto at iniluwan yon si Tyrone ang akala niya ay hindi na ito babalik kaya nakataas ang suot niyang pajama pang ibaba hanggang tuhod. Nagkasugat kasi siya roon nang mapaluhod siya pagkababa sa kama. Bago pa iyon makita ng binata ay natakpan niya ng kumot. Ano ang ginagawa mo? Malumanay na tanong ni Tyrone habang lumalapit sa higaan ng dalaga. Nothing. Umiti pa siya sa binata at umayo sa pagkaupo sa kama. Nagugutom ka na ba? Tanong muli ni Tyrone habang tinitingnan ang prutas na dala ni Nida kanina. Umiling si Jezabel. Nauwerduhan siya sa binata at naninibago. Mukha kasing mas inaalala na siya nito kaysa kay Millie. Ang akala niya ay lalabas na ngayon ng hospital si Emily at kasama itong uwi. Napasunod ang tingin niya rito na mukhang may hinahanap. Isa lang sandali pa ay muling bumukas ang pinto at pumasok si Emily, kasundo ang katulong. Nangunot ang noo ni Tyrone nang makita ang pagpasok nila Emily. Sinamaan niya ng tingin si Nida at hindi sinunod ang kanyang utos na iuwi na ang dalaga. Tyrone, gusto kong dalawin si Jezabel at humingi na rin ang tawad para sa kaibigan ko. Naiiyak na paliwanag ni Emily sa binata. Pinigilan ni Jezabel ang pagtaas ng kilay habang nakatingin kay Emily. Inisip niya kung ano naman kayang drama ang gagawin nito para lang sumama si Tyrone sa pag-uwi at iwan siya roon sa hospital. Hindi talaga ito papayag na nakakalamang siya sa atensyon ni Tyrone. Kung noon ay nakipagkumpetensya siya rito, ngayon ay hayaan na niya. Sawa na siya makipagplastikan dito sa harap ni Tyrone. Nagmamadaling lumapit si Emily kay Jezabel at ginagap ang kamay nito. Alam ko na hindi ka naniniwalang wala akong alam sa ginawa ni Dory. But please, patawarin mo na ang kaibigan ko. Alam na ni Jezabel ang sunod na gagawin ng babae kaya inunahan na niya ito. Malakas niyang iwinaksi ang kamay nito na ikinatumba ng babae sa sahig. Nabigla si Emily sa ginawa ng babae kaya hindi niya napaghardaan ang pagkatumba. Ang sakit ng pang-upo niya at pabagsak siyang natumba. Dadaing na sana siya sa sakit ngunit inunahan siya ni Jezabel. Ouch!
Mangiyak-ngiyak na hawak ni Jezabel ang kamay niyang hawak kanina ni Emily. Lihim siyang napangiti, kahit hindi siya ang kampihan ng binata ay okay lang. At least hindi siya ang nasaktan kundi ang kalaban niya. Inaasahan niyang si Emily ang lalapitan ni Tyrone, kaya hindi siya nag-aksaya ng tingin do. Tyrone, huwag kang magalit kay Jezabel. Okay lang ako at hindi niya sinasadya hindi na ituloy ni Emily ang paglilitan niya nang lampasan siya ng binata. Awang ang bibig na napatitig siya rito at si Jezabel ang tinulungan sa halip na siya. Let me see. Gulat na nag-angat ng tingin si Jezabel nang nagsalita sa harapan niya si Tyrone at hawak na ang kamay niya. Huli na para bawiin iyon at kita na ang ebidensya na walang dahilan para dumaing na nasasaktan. Nagmamadaling nilapitan ni Nida si Emily at tutungan sanang makatayo, ngunit tinabig nito ang kamay niya. Sir, mas kailangan po ni Ma'am Emily ang tulong mo. Galit na nilingon ni Tyrone ang dalawang nakaupo sa sahig. Iuwi mo na siya. Malamig niyang utos sa katulong umiiyak na umiling si Emily. Sobra siyang nasasaktan at mukhang pinagtatabuyan siya ng binata palayo kay Jezabel. Siya itong nasaktan pero ang babae ang kinakampihan. No, hindi ako aalis hanggat hindi napapatawad ni Jezabel ang kaibigan ko. Mariing naglapat ang mga labi ni Tyrone at pinigilan ang magsalita. Ayaw niyang makasakit ng damdamin ni Emily. Maang na napatitig si Jezabel sa binata. Nagtataka siya at hindi siya nito pinagagalitan dahil obvious na nagdadrama lamang siya at sinaktan si Emily. Pilit na itinayo ni Nida ang dalaga ng masalubong ang galit na tingin ng amo, ngunit itinulak lang siya ni Emily. Emily, kung gusto mong lumuhod ako sa harapan mo ay gagawin ko. Mukhang kawawang gumapang si Emily palapit sa paanan ng kama. Humahanga na pinanood ni Jezabel ang ginagawa ng babae. Napahanga siya at level up ang pagiging drama queen nito para lang magmukha siyang walang puso. Lumipat ang tingin niya kay Tyrone. Madilim na ang anyo nito ba't alam niyang hindi nito nagustuhan ang ginagawa ni Emily. Inihanda na niya ang sarili sa sasabihin ng binata na huwag nang pahirapan ang babaeng pinakamamahal nito. Emily, enough! Hindi mo ba nakikitang masama pa ang pakiramdam ni Jezabel? Tigagal si Emily at naudlot ang pagluhod nang marinig ang galit na boses ni Tyrone. Ang naibulong ni Jezabel ay sarili at awang ang bibig na napatitig sa binata. Naguguluhan siya kung bakit kay Emily ito nagagalit sa halip na sa kanya. I'm sorry. Lalong naging masagana ang luhang dumaloy sa pisngi ni Emily at itinuloy na ang pagluhod sa harapan ni Jezabel. Abot kamay lang siya ng binata pero hindi siya tinulungan na tumayo. Napabuntong hininga din ni Nida at parang siya ang napapahiya sa ginagawa ni Emily. Hindi kasi matalab ang drama nito sa harapan ng amo niya at mukhang naumay na ang binata sa ganoong eksena. Drion, alam mong si Dory lang ang maituring kong kapamilya bukod sa iyo. Please, wag mo na siyang ipakulong. Pagmakaawa ni Emily at hinawakan ang isang paa ng binata. Sa halip na maawa kay Emily ay hindi niya napigilan ang matawa. Sorry. Nag-peace sign siya sa binata na nakatingin na sa kanya. Mukha kasi siyang kawawang kontrabida. Namula ang pisngi ni Emily dahil sa galit at pagkapahiya. Gusto niyang sabunutan si Jezabel ngunit hindi maari. Iniyak na lang niya ang pagkapikong nadarama sa babae. Ma'am Jezabel, wala na po ba kayong puso at hindi ka naaawa kay Ma'am Emily? Naiiyak na tanong ni Nida. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Jezabel at tumingin sa katulong. Wala. Hindi na siya nag-abalang itago kay Tyrone ang tunay na nadarama dahil tiyak mapasama pa rin siya sa paningin nito. Napahakbang paurong si Nida at na-off guard siya sa nakaka-intimidate na mga titig ni Jezabel at malamig nitong tinig. Ilang talaga iyang alaga mo at may paluhod pa. Lumipat ang tingin niya kay Emily. At saka bakit sa akin ka nagmamakaawa hindi namnan ako ang nagpahuli sa kaibigan mo. Pwede namang makiusap lang kay Tyrone upang palabasin na ang mabait mong kaibigan. Sarkastikong dugtong ni Jezabel. Pakiramdam ni Emily ay namula na rin ang anit niya at nag-init iyon. Mabuti na lang at walang ibang tao sa paligid. Kung nagkataon ay napagtawanan na siya sa halip na kaawaan dahil sa mga sinabi ni Jezabel. Lalong sumama ang loob niya at hindi pinagalitab ni Tyrone ang babae tulad sa ginagawa nito noon. Napabuntong hininga si Tyrone at hindi sanay sa kalamigan ng dalaga. Mukhang baliwala lang dito ang pag-alala niya at pagbigay parusa sa maisala upang maging masaya ito.
Pero sa iyo nagkasala si Dory. Patawarin lang siya ni Tyrone kung patatawin mo ang kaibigan ko. Hindi sumusuko sa pagdrama si Emily at nilunok muna ang sariling pride. Okimon, alam mo na hindi ka matiis ni Tyrone. Mapatawad ko man o hindi ang kaibigan mo ay no big deal as long na masaya ka. Kaya tama na ang drama kasi nasusuka na ako. Naiiritang ani Jezabel at humiga na. Napatiimbagang si Tyrone at salubong na ang mga kilay na tumingin kay Jezabel. Ganoon na ba talaga siya sa mga mata ng dalaga? Ang tingin sa kanya ay wala ng concern dito at walang ibang mahalaga sa kanya, kundi si Emily lang. Ramdam na naman niya ang kirot sa puso niya at hindi matanggap na ganoon ang tingin sa kanya ng dalaga. Pero iyon naman ang gusto niyang manyari noon pa man, di ba? Ang lumayo ang loob sa kanya ni Jezabel at mamatay na ang paghanga nito sa kanya. Pero bakit ngayong nangyari na ang gusto niya ay nasasaktan siya? Pakiusap, iuwi mo na ang fiancé mo at gusto ko nang magpahinga. Ani Jezabel sa binata at tumalikod ng higa. Walang salita at pahaklit na hinawakan ni Tyrone sa braso si Emily at pakaladkad na inilabas sa silid. Sobrang nagulat si Emily sa ginawa ni Tyrone. Kamuntik na siyang mapasubsob kung hindi lang siya hawak nito ng mahigpit sa braso. Tarantang sumunod si Nida sa dalaga. Maging siya ay nagulat sa ginawa ng amo. Pagkalabas ng pinto ay padaskol pang binitawan si Emily baka muntik ng ikatumba ng huli. Tyrone? Masama ang loob at nagtatanong ang tinging ipinukol ni Emily sa binata. Alam mo kung gaano kahalaga si Jezabel sa pamilya namin. Pinili kita na maging fiancé dahil iyon ang nararapay kaya sana ay alam mo kung hanggang saan lang ang lugar mo sa buhay namin. Daig pa ni Emily ang sinampal ng 10 beses dahil sa ipinamumukha sa kanya ng binata. Hindi niya kinaya at sobrang napapahiya na kaya patakbo siyang lumayo sa binata. Sundan mo siya. Malamig na utos ni Tyrone kay Nida. Parang robot na agad kumilos si Nida upang sundan si Emily. Ayaw niyang makarinig din ng hindi magandang salita mula sa binata. Tinawag niya si Emily ngunit parang hindi siya narinig ng babae. Tuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa sasakyan. Napaiyak si Lori dahil sa pagkapahiya at galit nang mawala na ang bisa ng ganot na nainom. Naroon ang pamilya niya sa silid at kinuwento ang nangyari sa kanya. Nakakulong ngayon ang pinsan mo at ina ko ang kasalanan. Dugtong pa ng ina ni Lori. Paano nangyari ang lahat ng ito? Naitanong ni Lori sa sarili at napatulala na lang, hindi maari magkamali ng dampot si Jezabel bottle water si Jezabel dahil nilagyan niya iyon ng tanda. At saka bakit si Jezabel ang na-hospital at hindi si Emily? Nasa kabilang silid ang kaibigan mo, gusto mo bang dalawin bago tayo lumabas? Tanong muli ng ginang sa anak. Bubuka na sana ang bibig ni Lori ngunit may pumasok. Bigla siyang kinabahan nang makitang si Tyrone ang pumasok. Hindi niya alam kung ano ang mga nasabi niya kaninang wala siya sa sarili. Kumusta na po siya? Tanong ni Tyrone sa ina ni Lori. Ok na siya, sir. Maraming salamat sa pagsagot sa bill niya. Lalong nakaramdam ng hiya si Lori nang malaman na ginanstusan pa siya ng binata. Mukhang wala naman siyang sinabi na ikapahamak ng sarili. Pwede ko bang kausapin si Jezabel? Puntahan mo na lang at gising pa siya. Ikaw na muna ang bahala sa kanya at lalabas ako. Natuwa si Lori at masolo niya si Jezabel. Kailangan niyang malinawan sa nangyari. Pinauna na niya ng pauwi ang ina at kaya naman niyang umuwi mag-isa. Nanatili lang si Jezabel sa kinahigaan nang marinig na bumukas ang pinto. Nanatili siyang nanonood lang ng movie. Nandito ang kaibigan mo. Siya muna ang makakasama mo at lalabas ako. Napabangon si Jezabel nang marinig ang sinabi ng binata. Napangisi siya nang makita si Lori. Kung tingnan ay akalain na masaya siya na makita ang isang kaibigan. Pero iba ang tuwa na nararamdaman niya ng mga oras na yun. Hinintay ni Lori na makaalis si Tyrone bago kinumpronta ang kaibigan. Ano ang nangyari? Bakit ikaw ang uminom ng may gamot na tubig? Naisip ko lang bigla na mas masaya kung tayong dalawa ang biktima. Hindi makapaniwalang pinakatitigan ni Lori ang kaibigan ang akala niya ay namali lang ito ng dampot sa inumin. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Nang uusig at inis niyang tanong dito. Sorry, biglaan lang pumasok sa isip ko nang umalis ka na. Ang ganda namnan ng kinalabasan, di ba? Nagalit si Tyrone kay Emily at nakulong ang matalik niyang kaibigan. Nagsasayaw sa tuwa ang mga mata ni Jezabel habang tumatawa.
Kinilanutan si Lori habang nakatitig sa kaibigang parang demonitang tuwang-tuwa sa ginawa. Tama naman ito, kung tunay siyang kaibigan nito ay matutuwa din siya sa kinalabasan ng ginawa nito. Pero hindi backfired sa kanya ang nangyari. Nakulong ang pinsan niya dahil sa kanya. Gusto niyang maiyak dahil sa guilt at galit samantalang si Jezabel ay naiiyak dahil sa tuwa. O Simon, huwag ka nang magtampo at si Tyrone Narman ang gumastos sa bill mo. Paglalambing ni Jezabel sa babae. Pilit na ngumiti si Lori sa dalaga. Ang akala nito ay nagtatarumpo siya. Ang hindi nito alam ay galit siya rito dahil sinabutahe ang plano niya na ikapahamak sana nito. Maiba nga pala tayo, bakit ganoon ang epekto sa iyo ng gamot? Mukhang inusinting tanong ni Jezabel sa babae at pinalungkot pa ang mga mata. Umiwas ng tingin si Lori sa kaibigan. Hay, hindi ko rin alam. Hindi kaya dahil nasa dugo ninyo talaga ang pagkabaliw? Nanlaki ang mga mata ni Jezabel sa naisip. Inis na inirapan ni Lori ang dalaga. Gusto niya itong murahin pero iba ang lumabas sa bibig niya. Parang ganoon na nga siguro. Pagsang-ayon niya upang hindi na magtaka ito kung bakit iba ang epekto sa kanya ng garno. Hindi na naman napigilan ni Jezabel ang pagtawa dahil nauuto niya ang akalang kaibigan niya. Paniwalang paniwala ito na inosente siya at hindi sinasadya ang lahat. Nakitawa na rin siya tulad ni Jezabel upang isipin nitong iisa lang ang likaw ng bituka nila. Alam niyang nagmumukha na talaga siyang baliw ngayon pero kailangan niyang gawin ito. Huwag kang mag-alala, Besh. Kahit ikaw pa ang pinakabaliw kong nakilala ay kaibigan pa rin kita. Ngumiti si Jezabel sa babae. Mukhang masaya na yumakap si Lori sa dalaga. Nang hindi na siya makita ng kaibigan ay tumalim ang tingin at kung maihawak lang na patalim ay naitarak na niya sa likod ni Jezabel. Humulna ang kakaibang ngiti sa labi ni Jezabel habang tinatapik-tapik sa likod ang kaibigan at nakapatong ang chin sa balikat nito. Siya na ang unang bumitaw at parang naamoy niyang nasusunog na goma ang kayakap. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tiyak na gaganti sila sa iyo dahil sa ginawa natin. Mukhang concern na tanong ni Jezabel.